Yung ibig kasing sabi ng praise yung pagpupuri at yung pagsamba, praise and worship. Pray muna tayo. O Lord God, maraming salamat po Lord sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat po sa umagang ito, Lord God. Maraming salamat po Lord sa pagkabay ninyo sa aming paglalak po, Lord God. Maraming salamat din po, Lord God, sa mga nakadalo ngayon, Lord God. Inaasahan namin na sa oras na ito, kayo ang mamumuna sa amin. Kayo ang magbibigay ng mga revelasyon. At kayo rin ang pupuno sa aming spiritual life, Lord God. Nang sa ganoon, Lord God, ay malaman namin ang mga bagay na nais ninyo parating ngayong umaga. Lord, kayo po ang mauna. Kayo po ang magbigay ng revelasyon. At kayo po ang humipo sa amin. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Parapahan natin ating Panginoon. Last day na nga tayo sa buwan na ito ng worship. Marami na tayong napag-usapan tungkol sa worship. Tulad nga nabanggit ko kanina, laging halos magkasama yun, yung praise and worship. At yung praise nga, ibig sabihin papurihan. Yung worship, ibig sabihin na sambahin. Nakita ko sa dictionary, sabi doon, ang nakalagay sa worship, ibig sabihin yung mag-bend over ka, kaya mag-bow down. Yun po nakalagay doon, mag-bow down. Kaya, ang pagsamba ay yung pag-bow down. Ibig sabihin ng pag-bow down ay yung paggalang at pagsamba. Pagsamba. Yun po example ni Abraham, ano? Ang example ni Abraham sa Genesis chapter 18 verse 12. Sabi doon, may dumating na Genesis chapter 18 verse 12. May dumating na 3 panahon si Abraham. Anong ginawa ni Abraham? Sabi nga sa Bible, tumakbo siya. Nagmamadali tumakbo. Nag-bow down siya na verse 2 ba? Verse 2. Nag-bow down siya hanggang sa lupa. Sabi doon, yan o, toward the ground. And he lifted up his eyes and looked, and 3 men stood by him. And when he saw him, he ran. Ganun, tumakbo. Ganun po yung ni Abraham, ganun po yung kanyang eagerness, o yung kanyang excitement na mapupurihan ang mga dumarating at magsamba. Hindi ko alam kung alam na niya na yung tatlong yan ay anghel at saka si Jesus Christ, pero kasi doon, yung unang panahon, pag may bisita kang dumarating, talagang ititreat mo sila ng may paggalang pagsamba. Yun nga. Pero makikita natin yung susunod na verse dyan, ang dumalaw nga sa kanya ay ang ating Diyos at may kasamang dalawang. Kaya yun po, ang isa sa mga example ng pagsamba, yung magbabow down ka bilang paggalang. Ginawa din po ni Moses yan, bilang paggalang sa kanyang biyanan. Sa Exodus chapter 18 verse 4. Tingnan natin. Bilang paggalang at pagpupugay. Verse 7 mo. And Moses went out to meet his father-in-law and did obeisance and kissed him, and they asked each other of their welfare, and they came of obeisance sa NIV. Yan, bow down. And bow down and kiss him. Yan po. Isa po sa ori ng pagsamba yung pag-bow down. Kaya, napakahalaga po, yung, pag nag-worship tayo, magbabow down din tayo sa ating Panginoon. Kasi utos ng Diyos yan na sambahin natin siya. Pero, may inutos din ng Diyos na may mga bagay na huwag natin sambahin at huwag natin luhuran. Huwag tayo mag-bow down sa mga bagay na yun. Ano yung mga yun? Tignan natin sa Exodus chapter 20 verse 4. 4 to 6. Sabi doon, kung nagbabow down tayo sa mga bagay, bilang paggalang, bilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos, mayroon ding sinabihan tayo ng ating Panginoong Diyos na huwag tayong mag-bow down. Huwag tayong mag-worship sa bagay na yon. Yan.
You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. 5. You shall not bow down, yan. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of ayon. No? Pag hindi daw tayo nagpapaw sa mga pain na ganon, pinagpapala yung lahi natin hanggang sa 1,000 generations. Yan po, napakaganda po, no? Pag hindi tayo nagpaw down. Balik natin sa verse 4, Brad. Yan. Tagalog kaya natin para makakuha natin. Magandang balita. Yan. Huwag kang gagawa. Ito po yung sinabi doon, ano? Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit. Huwag daw tayong gagawa ng mga imahin ng mga nilalang na nasa langit at nasa lupa. Una sa tubig man. Upang sambahin. Yan po. Sa verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisililin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ika-4 na salinlay. Ito yung paano, pag sumasamba tayo sa mga bagay na inukit, na kawangis na sa langit at kawangis na dito sa lupa, ano sabi ni Yahweh? Mapanibughuin, nagagalit sa atin ang Diyos. At ito ay nagiging kasalanan natin at sa mga susunod na 4th generation. Sabi ito, ika-4 na salinlay. But, sa verse 6, ngunit, pag hindi tayo sumasamba sa mga ganung bagay, yung mga ipadarama kong aking pag-ibig yan. The Lord will show His love to us. Up to the, hindi mabilang, up to the libo-libong salinlahi. Ayan, napakaganda po yung huwag tayong sumamba sa mga gawa ng, mga bagay-bagay na gawa lang natin. Amen ba? Amen. Kaya may mga bagay na sinasabihan tayo ng Diyos na dapat sambahin natin. May mga bagay din na sinasabi ng Diyos na huwag nating sambahin. Amen. Mga paraan. Kadalasan nakikita natin to sa mga kung paano ba, o kaya minsan iniisip natin kung ano ba yung mga paraan ng pagsamba. Nakalagay po sa mga Bible po yan. Una-una po yung pinag-aralan na natin, yung nabanggit na natin, yung to kneel or bow down. Bilang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Nakalagay po yan sa Psalm 95 verse 6, sabi doon. Magiging pa na yan. O come, let us worship and bow down, sabi doon. In this version, Psalm 95 verse 6. O come, let us worship and bow down. Let us, yan. Let us kneel before the Lord our Maker. Kaya yan po, ay sila sa mga uri ng mga paraan pala ng pagsamba. May yung mag-kneel ka, mag-bow down, isa sa mga paraan ng pagsamba. At pangalawa po, ay yung pagdiriwang. Pag nagdiriwang po tayo, isang act din po ng worship yon, yung pagdiriwang. Yung pagsasaya, pero hindi tulad ng mga pagsasaya na nag-iinuman, hindi po yun. Ano mo yun? Tulad mga pag may mga pagtatagumpay, noong unang panahon, pag nagtagumpay sila sa mga labanan, kadalasan yun, sumasamba sila sa Panginoon Diyos at sinisilibrate nila yon. Ito tulad ng nabanggit kanina sa verse natin sa Psalm 150 verse 3. Ano nakalagay doon? Praise God with Him with the sound of trumpet. Yan. Ito po yung ginagawa nila noong unang panahon, ano? Pag nagkakasayahan sila, gumagamit sila ng mga instrument para para ipagdiwang yung kanilang kasayahan. Para sa Panginoon po yung ginagawa nila. Hindi po para sa tao. Isa po yun sa mga
paraan para masamba natin ang ating Panginoon. At ang pangatlo, to shout loudly. Pagsigawan po natin ang kapurihan ng Diyos. Huwag po tayo mahiya. Dito po pag nagpupuri tayo at nagsasamba at sumasamba sa ating Panginoon, huwag po tayo mahiya. Pagsigawan po natin. Shout loudly. Nakalagay po sa Psalm 63 verse 3. Kailangan ipagsigawan natin. Because your love is better than... Ayan, gamitin po natin ang ating mga lips to glorify God. Kaya gamitin po natin, pagsigawan po natin. Isa po yung paraan ng pagsamba. To sing is spontaneous praises. Yun, yung pag-awit po ng yung pag-awit na pagsamba sa ating Panginoon ng bukal po sa ating puso. Ito po yung sinasabi niya, the heart of worship nga. Dapat bukal po sa ating puso. O kaya pusang loob yung ating pag-aawit. Kasi kung minsan pag umaawit tayo, sumasamba tayo sa Panginoon, wala lang. Parang binibigas lang ng ating mga labi yung pan. Sabi nga doon sa pag-aralan natin na nakaraan, ang kanilang pagsamba sa akin ay sa bigas lang ng kanilang bibig, pero hindi sa puso. Hindi po yan. Dapat galing po sa puso ang sinisigaw natin, ang pag-awit natin. Dapat bukal po sa puso yon. Pusang loob. Nakalagay po yun sa Psalm 22 verse 3. Psalm 22 verse 3. At dapat tuloy-tuloy na pag-awit na sa ayan. You are enthroned as the Holy One, you are the one. Diyan yung 22 verse 3. King James. Kaya pinaparangalan po at pinapapurihan natin sa ang Panginoon sa pamagitan pagsamba. Nakalagay po doon sa kabila, yung buhat sa puso. Pusang loob. Yung pusang loob po natin, hindi po yung binibigas lang ng ating bibig. Isa pang pala ng pagsamba ay yung to give offering. Ang pagbibigay po ng offering and thanksgiving ay isang paraan po yun ng pagsamba. Sa Psalm chapter 50 verse 14, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. Isang uri po ng pagsambayan. Kaya yung mga ginagawa natin na pagbibigay, kasama po yun sa pagsamba sa ating Panginoon. Pagtatas ng kamay. Ito po yung maraming, kung minsan may mga bagay na hindi natin parang na kukurnihan tayo pag tinataas yung mga kamay, gano'n. Isa pong uri ng pagsamba yun, pagtaas ng kamay. Napakaraming Bible verse po na nakalagay sa Bible, napakaraming verses na sinasabi na itataas natin yung ating mga kamay. Itaas ang kamay bilang papuri at pasasalamat. Nakalagay po yan sa Psalm 63 verse 3 to 4. Napanggit na natin yan kanina yata. Psalm 63 verse 3 to 4. 4. Yan. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Isa pong uri ng pagsamba po yan. Yung pagtatas ng kamay habang umaawit. Maraming Bible verses yan, sabi ko nakalagay din po yan sa Psalm 134 verse 2. Yan, lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. Yan, napaka-ganda po pag itinataas po natin ang ating kamay. Kahit sa New Testament, sinabi din po yan sa Timothy. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 8. Sinabi niya po na itas po yung mga kamay. Yan. Therefore, I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. Sabi doon, dapat pag tinataas po natin ang ating mga kamay, dapat hindi wala pong galit sa ating puso. At saka yung wala pong pagtatalo. Kaya napakahalaga po yung
bago po natin itaas yung ating kamay, ay mapatawad muna natin ang ating mga kapitbahay. Number 7, gumamit ng mga instruments bilang pagsamba at pag-awit sa ating Panginoon. Gumamit po tayo ng mga instrument. Tulad ng yung unang binanggit ng presiding dito kanina na Psalm 150, sabi doon, praise God in His sanctuary, praise Him in the firmament of your power, praise Him sa verse 3 hanggang verse 5, sabi doon, yan, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with His harp. Marami pong nilagay dyan ng mga instrument. Yan, praise Him with tremble and dance. Kaya gumamit po tayo mga instrument bilang pagsamba sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yung paggamit din natin ng mga instrument para masamba natin ang ating Panginoon. Amen ba? Amen. Yun po yung mga paraan para, yun lang po yung mga nabanggit ko para, pero naparami pong mga paraan para masamba natin ang ating Panginoon. No? Tulad na yung pag-obey natin sa Kanya, isa po yung way ng pagsamba yun. Pero yun lang po yung na isulat dito. Kailan po tayo dapat sumamba sa Kanya? Kailan ba? Pag walang problema. Kailan ba? Linggo? Kailan ba? Every day. Make it our lifestyle. Kailangan maging lifestyle po natin. Unang-una yung pagsunod natin sa Kanya. Nakalagay po yun sa Romans chapter 12 verse 1. Offer yourself, sabi ko sa Romans chapter 12 verse 1, offer yourself as a living sacrifice. Romans 12 verse 1. Yan. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, and pleasing to God. Ito gusto ko lang po i-emphasize, This is your true and proper worship. Ito po yung, dun sa binanggit ko kanina na mga paraan ng pag-worship, ito pala ang napakaganda, napakahalaga. This is your true and proper worship. Ano yung true and proper worship? Yung i-offer natin yung ating sarili as a living sacrifice. Hindi lang basta as a living sacrifice. Dapat holy din po tayo. Pag in-offer natin yung ating sarili, dapat wala rin po tayong kasalanan. At pleasing, diba? Siyempre pag wala tayong kasalanan, pleasing tayo sa ating Panginoon. Kaya ito po, sabi doon, sabi ng Bible, ito po yung napaka true at proper. Ito po yung proper worship. Kaya i-offer natin ang ating sarili as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Amen ba? Amen. Nabanggit na rin kanina na kailan mag-worship sa ating Panginoon? Pag may mga celebration. Nabanggit ko na kanina po yan. Kahit dalawang beses kong binanggit kasi marami talagang nangyayari pag celebration. Kung minsan ang pinaparangalan nila ay yung makamundo pag may celebration. Pero dapat ang parangalan natin ay yung nasa taas na nagbigay sa atin ng paraan para ma-celebrate natin yung mga sineselebrate natin. Naging example po niyan si David, Tignan natin sa 2 Samuel chapter 6 verse 14 to 15. Alam niyo po sa 2 Samuel chapter 6 verse 14 to 15, si David po, nung nakita niyang, ito po yung senaryo naman ililipat ni David yung Ark of the Covenant sa palasyo. Kasi nakita niyang pinagpapala si Obed-Edom at gusto na niyang kunin yung kabandantipan. Pero doon sa first attempt nila, namatay nga yung si wala sinabi kasi natin. May namatay doon. Kaya sabi niya, paano ko madadala yung kabandantipan, sabi doon sabi ni David, paano ko madadala yung kabandantipan kung papatayin ng Diyos yung
yung tao na nagmagandang loob lang naman siya eh, kasi matutumba yung kapal ng lupa, sabi niya. Pero, sinanggunin niya sa kay Propeta Nathan, at sinabi niya, dapat yung mga lahi, may mga lahi na dapat na, yung lahi ni Aaron lang ang dapat na may karapatan. Nung inilipat na nila yung kapal ng tipan, ito nag-celebrate po si Haring David, kaya yung pag-celebrate po, isang oras ng pagsamba, nag-celebrate po siya dyan. When he and all Israel were bringing up the ark of the Lord with shouts and the sound of trumpets, 16, 14 hanggang 15. Ito po yung kung itutuloy-tuloy natin yan hanggang sa last verse ng chapter na yan, makikita natin sinabi talagang yung pagsamba niya sa Panginoon, talagang sagad na sagad. Sabi doon, bigay todo talaga. Nagpalit pa nga siya ng damit. Sabi nagpalit siya ng damit yan. Nagdamit siya ng ephod yan ang tawag nila doon. Na parang sinusot lang ng diretso, parang caster lang siguro yun. Yun, kaya sumasayaw siya. Nakita siya ng kanyang asawa. Nung umuwi na siya, sabi ng kanyang asawa, ang hari ay nagsasayaw na parang isang baliw sa harap ng mga babaeng, sabi ko, ituloy-tuloy na natin. Yan nagalit yung kanyang asawa. She despised him in her heart. Hanggang sa last verse. Sige, sa last verse. Last verse na ba yan? Yung 22. I will become even more undignified than this, and I will be 21. Yung kinahiya siya ng one. David said to Michal, when David returned home to bless his household, Michal, daughter of Saul, came out to meet him and said, "How the king of Israel has discussed himself today." Has distinguished himself today, going around half naked in full view of the slave girls. Yan sumasayaw siya sa harap ng mga... Kasi nakikita, ang description nila dito parang nauhubaran na siya Haring David eh. Yung description nila dito. Yan half naked, nauhubaran na siya talaga. Dahil sa kanyang pagsamba, talagang bigay todo na, alos maubaran na siya. Kaya, yung asawa niya dito, parang disgusted siya kinahiya siya. Tapos sa verse 21, sabi ni David, gagawin ko pa higit pa dyan it was before the Lord. Yan, ginagawa ko yun dahil sa Panginoon, sabi niya. Dahil pinili niya ako. Napakaganda po yun ang sabi ni David, dahil pinili niya ako. Kaya dapat ang gawin din natin pagsamba sa ating Panginoon ay bigay todo rin dahil pinili tayo ng Diyos. And sabi doon, an appointed ruler, I will celebrate before the Lord. Verse 22. I will become even more undignified. Sabi na, gagawin ko pang higit pa dyan, sabi ni David. I will be humiliated in my own eyes. But by these slave girls you spoke of, I will be held in honor. Higit pa raw ito ang gagawin ni David. Kahit na maupulan siya, kahit na makuhan, kahit na nakakaya siya, gagawin pa rin niya. At sa verse 22, alam niyo po, ito po yung lagi kong sinasabi, pag binabanggit ko itong chapter na to, huwag po nating tuyain, huwag po nating huwag po nating ikahiya, or huwag po nating i-bash yung mga sumasayaw na nakataas yung kamay. Kasi ito po yung parusa sa kanya. Alam niyo po yung parusa kay Michal, sabi niya, had no children to the day of her death. Hindi na siya nanganak. Ibig sabihin nun, ang kasi niya, dito sa panahon ngayon, pag yung hindi ka manganak, ay hindi ka magiging productive. Pag tinuya mo yung mga
nagpupuri sa Panginoon, mga sumasayaw, na wala sa sarili, mga sumasayaw, nagtatas ng kamay, na parang baliw. Pag tinuya mo yon or binas mo yon, ang parusa po ay hindi ka magiging productive. Kaya napaka-kwan po na, huwag nating i-bash yung mga ganun kwan. Kasi may parusa po yan, hindi tayo magiging productive habang buhay, nakalagay doon. Kailan? When do we worship God? Kailan? Pag may problema. Ang hirap po kasi pag may problema tayo eh. Wala na, hindi na tayo umalis ng bahay. Hindi na tayo pupunta sa church. Saka na lang kasi may problema ako. Pero ang dapat pala natin gawin pag may problema tayo, lalo tayo mag-worship sa ating Panginoon. Ang example po niyan ay si Saul at saka si Silas sa Acts chapter 16 verse 24 to 26. Si Paul at saka si Silas po, nakakulong po sila. Acts chapter 16. Nakakulong po sila, si Paul at saka si Silas, Anong ginagawa nila sa kulungan? Walang, kumakanta lang. Nagsumasamba. Acts 16, 24. When he received these orders, he put them in the inner cell, and fastened their feet in the stocks. Sa kaluluwan pa, sa dulo pa sila nilagay. At ipinan pa yung kanilang paa. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns. Yan lang ginagawa nila. Hindi nila inisip yung kanilang problema, kundi nag-praise lang sila sa ating Panginoon. And the other prisoners were listening to them. Verse 26. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Napakaganda po, no? Pag may problema pala tayo, mas lalo tayong dapat magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Dapat tayo mag-worship sa ating Panginoon. Kasi, i-break niya yung chain. Alam niyo po yung chain noon, talagang, kahit na po, makakapal po yun, yung ipinagtakuan nila sa kanilang mga paa na break po yun. Kaya napakaganda po pag nagpupuri tayo, pag may problema tayo. Kailan ulit tayo kailan tayo mag-worship sa ating Panginoon? Pag meron po tayong pag naghihigpit po yung ating sinturon, ibig sabihin naghihigpit na sa ating sinturon, pag nararamdaman na natin yung hirap, kailangan pala natin mag-worship sa Panginoon pag naghihigpit na. Nag-example po niyan yung babaeng, tingnan natin sa Mark chapter 12 verse 41 to 44, Yung isang babae po na wala na po siyang pera eh. Jesus sat down opposite to the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amount. 42. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. 43. Calling his disciple to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all give out of their wealth, but she out of her poverty put in everything, all she had in life." All she had to live in. Wala na nga siya, walang-wala na nga siya, pero nag-sacrifice pa rin talaga siya. Binigyan niya yung kanyang only money. Nakita ko dito, yung mga pagbibigay pala natin, kahit na tayo, pagkaya na tayo harap na yan, yung pagbibigay pala natin, nakatingin pa na si Jesus Christ. Tingnan natin sa verse 42, Brad. Ano sabi doon? Jesus, 42 ba o 41? 41. Yan. Yun, nakikita niya. Yan. Jesus sat down opposite the place where the offering were put and watched the crowd. Yan, tinitignan pala niyang binibigay. Kaya,
Isa po yung uri ng pagsamba, yung pag-sacrifice, na kung kahit na iniipit na natin yung ating sinturon, ay magbigay pa rin tayo. Dahil tinitignan pa lang ng ating Panginoon. Kailan pa dapat mag-worship sa ating Panginoon? Kapag may conviction ang Holy Spirit. Alam niyo po, kapag may conviction ang Holy Spirit, kuminsan hindi natin mapipigalan yung ating sarili. Kapag kinonvict tayo ng Holy Spirit, tignan natin sa Luke chapter 7 verse 36 to 50, Ito po yung babaeng inanoint niya si Jesus Christ. Luke 7. Ito po yung babae, na when one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. Ito po may isang babae from verse 7. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. Anong ginawa niya? And she stood behind him at his feet, weeping. She began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Ito po yung, siguro nagkaroon ng conviction yung babaeng makasalanan, sabi doon, makasalanan nagkaroon siya ng conviction. Kaya, pag may conviction po ang Holy Spirit sa atin, talagang gagawin natin kung ano man yung alam natin na pwede natin maibigay sa ating Panginoon. Yun po yung isang uri ng pagsamba po yung pag-worship sa ating Panginoon. Kaya, dito po, tingnan natin, Brad. Ituloy-tuloy na natin. Dito po, sabi ng mga tao, kung alam lang nito, kung totoo siya ay propeta, alam niya itong babaeng makasalanan na itong ginagawa, makasalanan, sabi niya. Pero alam ni Jesus Christ siya ay makasalanan. Kaya sabi niya, pero tinanggap pa rin ni Jesus Christ. Kung itutuloy natin yan, sabi niya doon sa hindi mo ako hinugasan ng, sabi niya doon sa lalaki, sa nagpatuloy sa kanya, Simon, I tell you something, tell me dito. Sabi doon, nung dumating ako, hindi mo ako hinugasan, sabi niya, ng paa, sabi niya, hindi mo ako, mahaba kasi. Basta, wag po natin pag may conviction po, do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Sabi, susunod pa dyan, sabi doon, you did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she poured perfume on my head. Kung minsan kasi, pag kinukonvict tayo ng Holy Spirit, ang gusto ko ipunto rito, pag kinukonvict tayo ng Holy Spirit, at gusto nating magbigay ng pagsamba, pagpuri sa ating Panginoon, gusto nating mag-offer ng mga bagay na mapapurihan natin at ating Panginoon, kung minsan iniisip natin yung ibang tao, ano kaya sasabihin ng ibang tao sa akin pag binigay ko ito, pag ginawa ko ito? Ano kaya sasabihin ng ibang tao sa atin pag pumunta ako sa church at nagtas ng kamay, at sayaw-sayaw? Ganon yung iniisip ng iba sa atin. Pero ito, nagkaroon ng conviction siya. Baliwala sa kanya kung ano yung iniisip ng mga tao sa paligid niya. Pero si Jesus Christ, talagang gustong-gusto pala ni Jesus Christ yung mga bagay na ganon. Yung mga inaanit natin siya ng oil, sinasamba natin siya. Kaya napakahalaga po yung pag nagkaroon po tayo ng conviction sa ating Panginoon, sa ating pagsamba, ay ibigay po natin yung todo. Huwag natin isipin yung iisipin ng ibang tao. Amen ba? Amen. Part